Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan ng mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hiningin po sana kami sa inyo. Ano yon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatain ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon niya. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo ay para sa mga pinagandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Bakit ka sumusunod sa Panginoon? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo ay pinapakita sa atin ang 2 aral. Una, ang 2 alagad na nag-aasam ng isang bagay na mas higit pa sa iba. 2 tao na nagnanais na maging dakila kumpara sa iba. Mababasa din natin sa ating ebanghelyo ang pagtugon ni Jesus sa bagay nito. Hindi nila sila basta pinagalitan lang. Inalam niya kung ano ang nasa loob nila. Tiningnan niya ang kahandaan ng kanilang kalooban para sa kanilang hinihingi. Patid kasi ni Jesus ang kanilang nararamdaman, ang kanilang kahandaan para harapin ang mga pagsubok upang makamit ang mga bagay na nais nila. Marami tayong dinadasal at hinihingi sa Panginoon. Subalit, ano nga ba ang nagtulak sa atin para asamin ito? Ano ang motivation natin para dito? Handa na ba tayong maghirap para dito? Ang mga kasagutan sa mga katanungan dito ay ang mga bagay na tinitingnan ng Diyos para ito ay ibigay o hindi ibigay sa atin. Mahalaga para sa Diyos na makita kung gaano natin ito kagusto na makamit. Dito kasi makikita kung maganda o hindi ang ating gusto, kung tama o mali ang ating nasa puso at kalooban. Sa buhay natin, mahalaga na makita kung saan at ano ang ating pinanggalingan para sa isang mithiin. Para makamit ang isang bagay na maganda,
kailangan paghirapan din natin ito. Sabi nga sa isang lumang kataga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ang isang hiling ay hindi basta-basta ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin ito pagsisikapan at pagtatrabahuan. Kailangan makita ang effort sa atin para ito ay abutin. Para ito ay makuha. Kailangan muna natin mahirapan at masaktan. Sabi nga sa isang matandang kasabihan, mas masarap ang tagumpay kung ito ay ating pinaghihirapang kamtin at asamin. Parang isang paru-paro, bago niya marating ang estado ng pagiging isang makulay at magandang paru-paro, ito muna ay dadaan sa masilimuot at masakit na proseso. Para sa ganon, sa bandang huli, ay lalabas ang isang napakagandang paru-paro. Pangalawang bagay na nais ituro sa atin ng ating ebanghelyo ay ang pagtanggap ng tagumpay ng ating kapwa. Tanungin natin ang ating mga sarili, ikaw ba ay masaya sa tagumpay ng iyong kapwa? Alam mo ba na may mga taong mas marunong pa sa'yo? Tinutulungan mo ba ang iyong kapwa para magtagumpay din? Kung ang sagot mo sa mga ito ay oo, malapit ka na sa kadakilaan dahil ang tunay na dakila ay masaya sa tagumpay ng kapwa. Kabaliktaran nito ay ang mga taong hindi nagiging masaya sa anumang tagumpay ng iba. May mga taong naiinggit at nag-iisip ng hindi maganda para sa kapwa niya. Yung mga taong ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila lang ang dapat maging magaling at mahusay, na ang ibang tao ay walang kwenta kumpara sa kanila. May kilala ba tayong ganyang mga taong maiinggitin? O yung mga taong nasisiyahan kapag ang iba ay nagtatagumpay? Basta, ang bagay na ito ay nakamit natin sa maayos at malinis na paraan, wala tayong dapat na dahilan para mainggit. Kapag tayo naman ang kinainggitan, dahil sa mga ginagawa nating maganda, hanggat wala tayong tinatapakan at inaapi, wala tayong dapat ipag-alala. Harinawa sa buhay natin ay pagsumikapan na muna natin ang mga bagay na mahalaga bago tayo umasa sa tagumpay. At kung sakali man na ang mga kapwa natin ang magtagumpay, tanggalin natin ang inggit sa ating mga sarili at maging masaya tayo sa kanilang nakamit. Samahan ninyo ko sa panalangin. Panginoon, turuan mo po kaming magsumikap na maabot yung mga biyaya at mga pagpapala mula sa iyo. Turuan mo rin po kaming maging kontento sa kung ano ang meron kami at maging masaya sa anumang tagumpay ng aming kapwa. Amen.